Sa gilid ng isang tahimik at liblib na baryo na napapaligiran ng palayan at mga punong mangga, nakatira si Aling Nida, isang payat, maitim sa sikat ng araw at may mukhang laging pagod, ngunit may matang hindi kailanman nawawalan ng pag-asa. Sa maliit niyang kubong yari sa pinagtagpi-tagping yero at kawayan, araw-araw niyang hinaharap ang hirap ng buhay na tila ba walang katapusan. Maaga pa lamang, bago pa sumilip ang araw, gising na si Aling Nida. Sa dilim na tinatanglawan lamang ng maliit na gasera, hinahanda niya ang batya, sabon at lumang tabo na gamit niya sa paglalaba. Ang tunog ng kuliglig at malayong tahol ng aso ang tanging kasama niya habang inaayos ang kanyang mga dadalhing labada mula sa mga kapitbahay na may kaya. Wala siyang asawa. Matagal nang pumanaw ang kanyang kabiyak dahil sa sakit na hindi naagapan. Naiwan sa kanya ang dalawang apo, sina Lito at Mayang, na siya na ring dahilan kung bakit araw-araw ay pilit niyang kinakaya ang pagod at gutom. Kadalasan, hindi sapat ang kinikita niya sa paglalaba. Minsan, isang araw na pagod ang kapalit ay barya lamang na hindi pa aabot sa pang-1 kilong bigas. Kaya napipilitan siyang umutang. Hindi luho ang inuutang niya, kundi bigas at asin. Asin na lang po muna, ate, kahit konti lang. Mahina niyang sabi isang umaga sa maliit na tindahan sa kabilang kanto. Ngunit hindi lahat ay maawain. Sa baryong iyon, may isang tindahang malaki at kilala, pag-aari ng pinsan niyang si Aling Cora. Malaki ang tindahan, puno ng sako ng bigas, delata, mantika at kung ano-ano pang paninda. Dati, noong bata pa sila, sabay silang naliligo sa ilog at naghahabulan sa pilapil. Ngunit nagbago ang lahat ng yumaman si Aling Cora. At lalo pang nagbago nang maghirap si Aling Nida. Isang tanghali, sikat na sikat ang araw at tila sinusunog ang lupa. Galing si Aling Nida sa maghapong paglalaba sa kabilang purok. Basang-basa pa ang saya niya at nanginginig ang mga kamay sa pagod. Wala na silang makain. Dahan-dahan siyang lumapit sa tindahan ng pinsan. Cora, pinsan, pahingi sana kahit kalahating kilo ng bigas. Bukas babayaran ko pag may nagpalaba. Pakiusap niya, halos pabulong. Sa loob ng tindahan, naroon ang ilang bumibili, mga kapitbahay na kilala siya. Hindi agad sumagot si Aling Cora. Tiningnan niya si Nida mula ulo hanggang paa, parang sinusukat ang halaga ng kanyang pagkatao. Tisk, malakas niyang sabi. Nida, ilang beses ka na bang umutang? Nanahimik si Aling Nida. Puro ka utang. Wala ka namang pambayad. Magbabayad ako, pinsan, sa susunod na labada. Hindi na siya pinatapos. Wala ka nang susunod. In charity ang tindahan ko. Napatingin ang mga tao. May ilan na napayuko. May ilan na nakikinig. At doon, sa gitna ng tindahan, biglang tumaas ang boses ni Aling Cora. Kung hindi mo kayang pakainin mga apo mo, ibigay mo na lang sa DSWD. Huwag kang pabigat sa baryo. Parang may sumaksak sa dibdib ni Aling Nida. Nanginginig ang labi niya. Cora, pinsan? Ngunit lalo pang lumakas ang sigaw. Lumayas ka nga dito. Nakakahiya ka. Matanda ka na. Wala ka pa ring narating. Tahimik ang paligid. Naririnig ang kaluskos ng sakop ng bigas. At ang mahinang hikbi ni Aling Nida. Hindi siya sumagot. Hindi siya nakipagtalo. Dahan-dahan siyang tumalikod. Bawat hakbang pauwi ay tila may kasamang bigat na hindi kayang buhatin ng kanyang payat na katawan. Pagdating sa kubo, nadatnan niya ang dalawang apo. Lola, may kanin na po, tanong ni Mayang. Ngumiti siya, isang ngiting pilit. Meron, mamaya. Pumasok siya sa likod ng kubo at umupo sa lumang bangkito. Doon siya tahimik na umiyak. Hindi dahil sa gutom, hindi dahil sa pagod,
kundi dahil sa kahihiyan. Kinagabihan, nang mahimbing nang natutulog ang dalawang bata, lumabas siya ng bahay. Tahimik ang baryo. Maliwanag ang buwan at marahang humahaplos ang hangin sa palayan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang ilang baryang natira sa bulsa. Pinag-ipunan niya sa loob ng ilang linggo. Barya lang. Ngunit hindi niya iyon ginastos sa bigas. Sa halip, dumaan siya sa maliit na pwesto sa may kanto kung saan may nagbebenta ng tiket ng loto tuwing gabi. "Manang, may tig-20 pa?" tanong ng tinderang matanda. Oo. Inabot ni Aling Nida ang mga barya, isa-isa. Pinagpawisan ang palad niya. Hindi siya marunong magbilang ng mabilis, ngunit alam niyang iyon na ang huling pera niya. Pinili niya ang isang tiket, hindi dahil sa alam niya ang numero, kundi dahil iyon ang unang nahawakan ng kanyang kamay. Iniabot ng tindera ang resibo. Baka sakaling swertehin, biro nito. Mahinang ngumiti si Aling Nida. Hindi siya umaasang manalo. Hindi siya nangangarap yumaman. Ang gusto niya lang, kahit isang araw, na hindi matulog ang mga apo niya ng gutom. Tinupi niya ang tiket at inilagay sa loob ng lumang Biblia ng yumaong asawa, ang tanging bagay na itinuturing niyang kayamanan. Sa labas, patuloy ang ihip ng hangin. Sa loob ng kubo, tahimik ang gabi. At sa unang pagkakataon, matapos ang matinding kahihiyan, pumikit si Aling Nida na may munting pag-asa sa puso. Sumikat ang araw kinabukasan na parang walang nangyaring sakit at kahihiyan sa nakaraang araw. Ganon naman palagi sa baryo, kahit may umiiyak sa isang kubo, tuloy pa rin ang ikot ng mundo. Maagang nagising si Aling Nida. Masakit pa ang katawan niya mula sa maghapong paglalaba, ngunit sanay na siya sa ganitong pakiramdam. Tahimik siyang bumangon upang hindi magising ang dalawang apo. Kinuha niya ang lumang palanggana at ang kupas na sabon na halos kasinlaki na lang ng posporo. Paglabas niya ng kubo, malamig pa ang hangin. May manipis na hamog sa damo at naririnig ang tilaok ng manok mula sa malalayong bakuran. Wala pa ring bigas. Binuksan niya ang lumang lalagyan. Isang plastik na garapon na dati puno ng butil. Ngayon, alikabok na lang ang laman. Napapikit siya sandali. Pagkatapos ay huminga ng malalim. Maghahanap ako ng labada, bulong niya sa sarili. Iyon na lamang ang paraan. Iyon na lamang ang pag-asa. Pagkalipas ng ilang minuto, nagising ang dalawang apo. "Lola, gutom na po ako," mahinang sabi ni Mayang. Nilapitan siya ni Aling Nida at hinaplos ang buhok. "Tiis muna anak, may iuuwi si Lola mamaya." Hindi niya alam kung saan kukuha, pero kailangan niyang sabihin iyon. Lumabas siya ng bakuran at naglakad papunta sa kabilang purok kung saan may ilang bahay na madalas magpalaba. Mabagal ang hakbang niya, dala ang pagod at kakulangan sa tulog. Sa unang bahay, walang sumagot. Sa pangalawa, may lumabas ngunit nagsabing nakapagpalaba na sila kahapon. Sa pangatlo, sarado ang gate. Habang papalayo ang araw at papainit ang sikat nito, lalo ring bumibigat ang pakiramdam ni Aling Nida. Parang bawat hakbang ay may kasamang pangamba. Paano kung wala na talagang magpalaba ngayon? Bandang tanghali, may isang matandang babae ang lumabas sa isang lumang bahay. "Nida, ikaw ba yan?" tanong nito. "Opo, ako po. May konting labada ako. Kaunti lang, kaya mo pa?" Parang nabunutan ng tinik ang dibdib ni Aling Nida. "Opo, kaya pa po. Hindi kalakihan ang bayad. Ilang pirasong barya at kaunting tirang kanin mula sa tanghalian ng matanda. Ngunit para kay Aling Nida, parang biyaya na yon." Tinanggap niya ang kanin na parang mahalagang regalo. Inilagay niya yon sa lumang plastik. Habang naglalaba sa likod ng bahay, naririnig niya ang radyo ng matanda sa loob. Mahina ang tunog, ngunit malinaw ang boses ng announcer.
Mga kababayan, narito na po ang opisyal na resulta ng draw kagabi. Hindi pinansin ni Aling Nida. Hindi naman siya marunong makinig ng mga numero. Hindi rin niya maalala ang mga pinili niya. Para sa kanya, ang tiket ay parang panalangin lamang, hindi naasahang matutupad. Nagpatuloy siya sa pagkukusot ng maruruming damit, tubig, sabon, kuskus, banlaw. Paulit-ulit. Lumipas ang ilang minuto. Biglang napalakas ang boses ng announcer sa radyo. Jackpot prize winner! Iisa lamang po ang nanalo ngayong gabi. Napatigil ang matanda sa loob. Teka, sabi nito. Hindi pa rin pinansin ni Aling Nida. Mas iniisip niya kung paano hahatiin ang kaunting kanin para sa dalawang apo. Ngunit maya-maya, lumabas ang matanda na may hawak na papel. Nida, napalingon siya. Opo? Hindi ka ba bumili ng tiket kagabi? Parang may kumabog sa dibdib niya. Opo, bumili po ako. Tig-20 lang. Nasaan? Sa loob po ng Biblia. Sa bahay. Tahimik sandali ang matanda. Tingnan mo nga, baka ikaw yan. Hindi agad nakaimik si Aling Nida. Parang napakalayo ng ideya. Parang hindi para sa kanya. Ako po, hindi po siguro. Ngunit mapilit ang matanda. Umuwi ka. Tingnan mo. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Tinapos niya ang pagbanlaw, piniga ang huling damit at nagpasalamat. Bitbit ang maliit na plastik na may kanin, mabilis. Bagaman hirap, siyang naglakad pa uwi. Habang papalapit sa kubo, nararamdaman niya ang kakaibang kaba. Hindi pag-asa, kundi takot na baka lalo lang siyang madismaya. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya ang dalawang apo na tahimik na nakaupo. Lola, may pagkain? Ngumiti siya. Oo, meron. Ibinigay niya ang kanin. Pagkatapos, lumapit siya sa lumang mesa. Nandoon ang kupas na Biblia. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa pagitan ng mga pahina, naroon ang tiket. Nanginginig ang kamay niya. Hindi niya kabisado ang numero. Hindi rin siya marunong magkumpara. Kaya lumabas siya ng kubo at lumapit sa kapitbahay na marunong magbasa. Pakicheck nga po, ito po yung tiket ko kagabi. Kinuha ng kapitbahay ang tiket. May hawak itong papel na may listahan ng nanalong numero. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng hangin sa dahon ng saging ang maririnig. Isa-isa niyang binasa ang numero. Huminto siya. Tumingin muli. Tiningnan ulit ang tiket. Sandali. Napakunot ang noo. Pareho. Lumakas ang tibok ng puso ni Aling Nida. Ano po? Hindi agad sumagot ang kapitbahay. Parang hindi rin makapaniwala. Pagkatapos ay dahan-dahang tumingin sa kanya. Nida, mahinang boses. Nanalo ka. Parang nawala ang tunog sa paligid. Hindi siya nakagalaw. Ano po? Jackpot. Biglang nanghina ang tuhod niya. Napaupo siya sa bangko. Hindi po. Baka mali. Hindi mali. Ikaw ang nag-iisang nanalo. Napahawak si Aling Nida sa dibdib. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumalon. Tahimik lamang siyang napaiyak. Luha na matagal ng kinimkim. Luha ng gutom, pagod at kahihiyan. Ngayon ay kusang bumuhos. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon. Hindi na dahil sa sakit ang iyak niya, kundi dahil sa isang himalang hindi niya kailanman inasahan. Hindi pa tuluyang nauunawaan ni Aling Nida ang nangyayari, ngunit ang balita ay parang hangin, mabilis kumalat sa bawat sulok ng baryo. Nanalo si Nida sa loto. Iisa lang daw ang winner. Jackpot. Sa loob lamang ng ilang oras, halos lahat ay may narinig na. May mga hindi makapaniwala. May mga natuwa.
may mga nainggit, at may mga biglang naging mabait. Nakaupo pa rin si Aling Nida sa lumang bangko sa harap ng kubo habang hawak ang tiket na tila ba napakahalaga na parabang baka mawala kapag binitiwan niya. Lumapit ang unang kapitbahay. "Nida, totoo ba?" Mahina siyang tumango. "Opo," sabi nila. "Magkano raw?" "Hindi ko po alam." Totoo iyon. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang jackpot. Para sa kanya, kahit ilang libo lang ay sapat na upang makabayad ng utang at makabili ng bigas. Ngunit maya-maya dumating ang barangay tanod na may dalang radyo. "Aling Nida." "Opo." Malaki ang ngiti nito. Nasa balita na, mahigit 50 milyon daw ang premyo. Parang tumigil ang mundo. "Magkano po?" "Mahigit 50 milyon. Hindi agad pumasok sa isip ni Aling Nida ang halaga. Hindi niya maisip kung gaano kalaki iyon. Para sa kanya, ang sukatan ng pera ay kung ilang kilo ng bigas ang mabibili. "Marami na po bang bigas yon?" Mahinang tanong niya. Napatawa ang tanod, hindi mapanglait kundi gulat. "Nida, panghabang buhay na bigas na yon." Napatakip si Aling Nida ng bibig. Napatingala siya sa langit. "Salamat po." Hindi malinaw kung kanino, sa Diyos, sa kapalaran, o sa kung anong puwersang nagbago ng takbo ng buhay niya. Sa loob ng kubo, narinig ng dalawang apo ang usapan. "Lola, mayaman na tayo?" tanong ni Lito. Tumingin si Aling Nida sa kanila. Hindi siya sanay sa salitang iyon. "Hindi pa, pero hindi na siguro tayo magugutom." Tumakbo si Mayang at yumakap sa kanya. "May kanin na tayo lagi?" "Oo," bulong niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Sa unang pagkakataon, nakangiti siya ng walang halong pangamba. Ngunit kasabay ng saya. May dumating na ibang mukha ng baryo. Bandang hapon, isa-isang may dumalaw. May kapitbahay na matagal nang hindi namamansin. May malayong kamag-anak na bihirang makita. May mga taong biglang nagpakilala. "Nida, naaalala mo pa ba ako? Ninang mo ako sa binyag ni..." "Nida, kung kailangan mo ng tulong sa pag-claim, kilala ko manager ng bangko." "Nida, maganda kung dito mo ipatayo ang bahay mo. Ako na bahala sa materyales." Hindi pa man niya nakukuha ang pera, parang hinahati na ng iba ang plano para dito. Tahimik lamang si Aling Nida. Hindi siya marunong makipag-usap sa ganitong usapan. Sanay siyang makiusap. Hindi sanay na siya ang nilalapitan. Paglubog ng araw, dumami pa ang tao sa labas ng kubo. May nag-uusisa. May nakikinig. May nakamasid lamang. Sa di kalayuan, may isang babaeng nakatayo sa tapat ng malaking tindahan. Si Aling Cora. Nakatikom ang labi. Nakatayo ng tuwid. Hindi makalapit. Naririnig niya ang usapan ng mga tao. Siya yung pinahiya kahapon. Ngayon milyonarya na. Ang bilis ng ikot ng mundo. Napahigpit ang hawak ni Aling Cora sa gilid ng pintuan ng tindahan. Hindi siya makapagsalita. Hindi rin siya makangiti. Sa kabilang dako, sa harap ng kubo, pagod na si Aling Nida sa dami ng bumabati. Hindi siya sanay sa ingay. Hindi siya sanay sa atensyon. Kaya dahan-dahan siyang tumayo. "Pasensya na po. Papahinga muna ako." Isa-isa namang umalis ang mga tao. Nang tuluyang lumalim ang gabi, muling naging tahimik ang paligid. Pumasok si Aling Nida sa kubo. Humiga ang mga apo sa banig. Busog kahit kaunti. Umupo siya sa tabi ng mesa. Kinuha niya ang tiket. Tinitigan niya ito na parang hindi pa rin totoo. Naalala niya ang sigaw. Ang kahihiyan. Ang pag-uwi niyang luhaan. Napapikit siya. Pagkatapos ay marahang nagsalita sa dilim. "Hindi po ako magbabago.
Mahina, ngunit buo. Hindi ako gaganti. Sa labas, marahang umiihip ang hangin. At sa loob ng maliit na kubo na minsang saksi sa gutom at pangungutya, unti-unting pumapasok ang isang bagong yugto ng buhay na hindi na kayang ibalik ng kahapon. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati nagising si Aling Nida. Ngunit iba ang pakiramdam ng umagang iyon. Hindi na kasing bigat ang dibdib niya, bagamat naroon pa rin ang kaba. Parang panaginip na baka maglaho kapag siya'y tuluyang nagising. Tahimik siyang bumangon at tumingin sa paligid ng kubo. Ang dingding na yari sa kawayan na may mga siwang. Ang bubong na tumutulo kapag umuulan. Ang lumang mesa na bahagyang tabingi. Dito siya nasanay. Dito siya nasaktan. Dito rin siya natutong magtiis. Sa banig, mahimbing na natutulog sina Lito at Mayang. Ngayong gabi, hindi kumakalam ang sikmura. Lumapit siya sa mesa at dahan-dahang hinawakan ang tiket. Nandoon pa rin. Hindi pa naginip. Totoo. Maya-maya, may kumatok sa pintuan. Aling Nida? Boses ng barangay tanod. Opo. Nagpatawag po ang kapitan. Kailangan daw kayong makausap tungkol sa pag-claim ng premyo. Biglang kinabahan si Aling Nida. Hindi pa siya nakapunta sa opisina ng barangay para sa ganitong usapan. Ngayon na po ba? Opo, para matulungan kayo. Nagmadali siyang magsuot ng malinis kahit kupas na damit. Sinuklay niya ang buhok at inihanda ang lumang bayong. Inilagay niya sa loob ang tiket at ang Biblia. Bago lumabas, tinapik niya ang balikat ng dalawang apo. Mag-iingat kayo. Babalik agad si Lola. Opo, Lola. Antok pang sagot ni Lito. Mainit na ang sikat ng araw habang naglalakad siya papuntang barangay hall. Sa daan, may mga taong nakangiti sa kanya. Nida, congratulations. Libre ka naman dyan. May iba namang tahimik lang na nakamasid. Hindi pa rin siya sanay sa ganitong tingin. Pagdating sa barangay hall, naroon ang kapitan, ang kalihim at isang lalaking naka-long sleeves na hindi niya kilala. Aling Nida, maupo po kayo, magalang na sabi ng kapitan. Nahihiyang umupo si Nida sa plastic na silya. Nida, sabi ng kapitan, kailangan po ninyong pumunta sa opisina ng loto sa lungsod para ma-verify at ma-claim ang premyo. Tumango siya. May kasama po ba ako? Meron. Itong si Sir Ramon. Siya ang tutulong sa inyo sa proseso. Ngumiti ang lalaki. Huwag kayong mag-alala, Nay. Aayusin natin ng maayos para ligtas ang pera ninyo. Salitang pera ninyo. Parang banyaga pa rin sa pandinig ni Aling Nida. Salamat po. Ipinaliwanag ng kalihim ang mga kailangan. ID, pirma at pag-iingat sa tiket. Habang nakikinig, pakiramdam ni Aling Nida ay parang estudyanteng hirap sumabay sa aralin. Ngunit pinilit niyang intindihin. Para sa mga apo. Para sa kinabukasan. Matapos ang usapan, lumabas siya ng barangay hall. Sa labas, may ilang taong naghihintay. At doon, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Aling Cora. Nakatayo sa lilim ng poste. Tahimik. Hindi tulad ng dati na malakas ang boses at taas no. Ngayon, tila nag-aalinlangan. Nagkatinginan sila. Sandaling bumalik sa alaala ni Aling Nida ang sigawan, ang kahihiyan, ang mga matang nakatingin habang siya'y pinapalayas. Ngunit naalala rin niya ang sinabi niya kagabi. Hindi siya gaganti. Dahan-dahan siyang lumapit. Pinsan. Bahagyang napaatras si Aling Cora. Tila hindi inaasahang siya pa ang lalapit. Nida. Congratulations. Hindi buo ang ngiti. Hindi rin matatag ang boses. Tumango si Aling Nida. Salamat. May katahimikan sa pagitan nila. Parang maraming gustong sabihin ngunit walang salitang lumalabas. Hanggang sa mahina ring nagsalita si Aling Cora.
Pasensya na. Kahapon, hindi niya natapos ang pangungusap. Hindi sanay humingi ng tawad. Hindi rin sanay mapahiya. Tumingin si Aling Nida sa kanya. Walang galit. Pagod lang. Atos lang po, sabi niya ng marahan. Nangyari na. Parang nabunutan ng tinik si Aling Cora, ngunit hindi pa rin siya makatingin ng diretso. Kung may kailangan ka, ngumiti si Aling Nida. Simple, tahimik. Salamat. Sa ngayon po, okay lang. Hindi niya ipinamuka ang nakaraan. Hindi niya inalala ang sigaw. Pinili niyang bitawan. Dahil alam niyang mas mabigat dalhin ang galit kaysa sa kahirapan. Nagpaalam siya at naglakad pa uwi. Habang binabaybay ang daan, napansin niyang iba na ang tingin ng mga tao. May respeto, may paghanga, may pag-asa na baka matulungan sila. Ngunit sa loob niya, iisa lang ang malinaw. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa niya hawak ang pera. At higit sa lahat, ayaw niyang mawala ang pagkataong hinubog ng hirap. Pagdating sa kubo, sinalubong siya ng 2 apo. Lola, may pagkain ulit? Ngumiti siya. Oo, at bukas, bibili tayo ng maraming bigas. Nagliwanag ang mga mata ng mga bata. Sa maliit na kubo na dati halos walang laman, unti-unting napupuno ng pag-asa ang bawat sulok. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Aling Nida, hindi na siya umiiyak. Gising pa rin siya, ngunit hindi dahil sa gutom o sakit. Kundi dahil iniisip niya kung paano niya gagamitin ang biyayang dumating nang hindi sinisira ang kabutihang matagal niyang iningatan. Dumating ang araw na kailangan ng bumiyahe ni Aling Nida papuntang lungsod upang iproseso ang kanyang napanalunan. Hindi siya halos nakatulog noong gabi. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaba na baka may magkamali, baka may kulang, baka biglang maglaho ang lahat. Madaling araw pa lamang ay gising na siya. Tahimik niyang inihanda ang lumang bayong. Maingat niyang inilagay sa loob ang tiket na nakasuksok pa rin sa pagitan ng mga pahina ng Biblia. Kasama rin ang kanyang lumang ID. Kupas na, ngunit malinaw pa ang pangalan niya. Sa sulok ng kubo, nagluluto siya ng kaunting lugaw mula sa bigas na binili niya kahapon. Ang unang beses sa matagal na panahon na may sapat silang maisasaing. Lola, sasama po kami? Tanong ni Mayang habang kinukusot ang mata. Hindi muna anak, dito lang kayo kay Aling Rosa. Babalik agad si Lola. Ayaw man niyang iwan ang mga apo, kailangan niya itong gawin. Pagdating ni Aling Rosa, ang kapitbahay na matagal nang tumutulong sa kanila, iniwan niya ang 2 bata. Huwag kang mag-alala, Nida, sabi ng matanda. Bantay ko sila. Salamat po. Paglabas niya ng bakuran, naghihintay na ang barangay Tanod at si Sir Ramon sa may kalsada. Isang lumang van ang sasakyan nila papuntang lungsod. Ngayon lang ulit siya makakasakay ng ganitong kalayo. Habang umaandar ang sasakyan, tahimik lamang si Aling Nida. Pinagmamasdan niya ang mga punong dumaraan, ang palayan na unti-unting napapalitan ng mga gusali, tindahan at mas mataong kalsada. Masikip ang dibdib niya. Hindi siya sanay sa ingay. Hindi siya sanay sa dami ng tao. Pagpasok nila sa lungsod, mas lalo siyang nanliit. Malalaking gusali, maraming sasakyan, busina ng busina. Pakiramdam niya ay napakalayo nito sa tahimik na baryo na kanyang nakasanayan. Nay, nandito na tayo, sabi ni Sir Ramon. Huminto ang van sa harap ng isang malaking opisina na may malinaw na karatula ng tanggapan ng loto. Napahigpit ang hawak ni Aling Nida sa bayong. Pasok po tayo, sabi ng kapitan na sumama rin. Pagpasok nila sa loob, malamig ang hangin mula sa aircon, isang bagay na bihira niyang maranasan.
May mga taong nakaayos ang damit, may hawak na mga papel, at abala sa kani-kanilang pila. Ipinakilala siya ni Sir Ramon sa isang empleyado. Ito po si Aling Nida, winner ng jackpot. Biglang nagbago ang tingin ng mga tao sa paligid. May respeto, may pagkamangha, may bulong-bulungan. Siya yung nanalo? Siya pala. Lalong kinabahan si Aling Nida. Ilabas po natin ang ticket, sabi ng empleyado. Dahan-dahan niyang kinuha ang Biblia, binuksan, at inilabas ang papel. Nanginginig ang kamay niya. Tinanggap iyon ng opisyal at maingat na sinuri. Tahimik ang ilang minuto. Parang tumigil ang oras. Pagkatapos, tumango ang lalaki. Ma'am, verified po. Kayo nga po ang nanalo. Napapikit si Aling Nida. Napahawak sa dibdib. Parang may mainit na dumaloy mula ulo hanggang paa. Totoo po? Opo. Pinaupo siya at pinapirma sa ilang dokumento. Hindi siya sanay magsulat, kaya dahan-dahan niyang isinulat ang pangalan. Paulit-ulit niyang sinisigurong tama ang bawat letra. Ipinaliwanag sa kanya ang proseso ng pagkuha ng premyo na ilalagay ito sa bangko para mas ligtas. Mas mabuti pong hindi ninyo dalhin ng cash, sabi ng opisyal. Tumango siya. Hindi niya naman alam kung ano ang gagawin sa ganun kalaking pera kung hahawakan niya. Pagkatapos ng ilang oras ng proseso, natapos din. Congratulations po, Aling Nida, sabi ng empleyado. Salamat po, mahinang sagot niya. Paglabas nila ng opisina, parang mas maliwanag ang paligid. Hindi dahil sa araw, kundi dahil alam niyang hindi na ito basta chismis. Totoo na. Sa labas, umupo siya sandali sa bangko. Tahimik. Hindi umiiyak. Hindi rin tumatawa. Tanging malalim na paghinga lamang. Nay, okay lang po kayo? Tanong ni Sir Ramon. Oo, iniisip ko lang. Ano po? Hindi na siguro matutulog na gutom mga apo ko. Ngumiti ang lalaki. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Aling Nida ang kakaibang gaan sa dibdib. Parang may matagal ng bigat na tuluyang naalis. Bago sila umuwi, dumaan sila sa palengke ng lungsod. May gusto po ba kayong bilhin? Tanong ng kapitan. Matagal na hindi nakapili si Aling Nida ng gusto niya. Palagi lang kung ano ang kaya. Ngayon, tumingin siya sa paligid. Bigas, itlog, gulay, isda, karne. Parang napakaraming pagpipilian. Bigas po, maraming bigas, sabi niya. At kaunting ulam para sa mga apo. Habang binabalot ng tindera ang mga pinamili, hindi mapigilan ni Aling Nida ang mapangiti. Hindi luho, hindi mamahalin. Ngunit para sa kanya, ito ang tunay na yaman. Pagbalik nila sa baryo, mabilis kumalat ang balita na galing na siya sa lungsod. May mga taong sumalubong, may bumati, may nakamasid lamang. Ngunit si Aling Nida, bitbit ang sako ng bigas at kaunting ulam, dumiretso sa kanyang kubo. Pagpasok niya, sinalubong siya ng dalawang apo. Lola! Inilapag niya ang bigas. Hindi na tayo mangungutang ng asin para may pangulam. Nagliwanag ang mukha ng mga bata. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, may mainit na kanin, may sapat na ulam, at may katahimikan sa puso ni Aling Nida na hindi na kayang bilhin ng kahit gaano kalaking halaga. Lumipas ang ilang araw matapos ang pagpunta ni Aling Nida sa lungsod. Unti-unti nang pumapasok sa kanyang isip na totoo na ang pagbabagong nangyari sa buhay niya. Ngunit kahit nagbago ang kanyang kalagayan, hindi nagbago ang kanyang nakasanayang gising. Maaga pa rin, bago sumikat ang araw. Sa umagang iyon, lumabas siya ng kubo at tumingin sa paligid. Ang bakod na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy. Ang bubong na may kalawang.
Ang sahig na lupa na nagiging putik kapag umuulan. Ilang dekada na niyang tinitiis ang ganitong buhay. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala siyang pagpipilian. Sa likod niya, narinig niya ang boses ni Lito. "Lola, may pasok po ako mamaya." "Oo anak, hindi na kayo hihinto sa pag-aaral." Dati, madalas silang lumiban dahil walang pamasahe o baon. Ngayon, handa si Aling Nida na siguraduhing hindi na iyon mauulit. Pagkatapos mag-almusal, umupo siya sa lumang bangkito sa harap ng kubo. Hawak niya ang maliit na notebook na ibinigay ng kalihim sa barangay. Doon niya isinusulat ang mga bagay na kailangan niyang pagplanuhan. Hindi siya sanay maglista, ngunit pinipilit niyang matuto. Unang nakasulat, bahay. Matagal na niyang pangarap na magkaroon ng matibay na tirahan, hindi para magpasikat, kundi para hindi na matakot tuwing may bagyo. Habang nag-iisip, may dumaan na tricycle at huminto sa harap ng bahay. Bumaba ang kapitan at isang lalaking may dalang metro at papel. "Nida," tawag ng kapitan. "Ito si Mang Lando, karpentero." Tumayo si Aling Nida. "Magandang umaga po." "Magandang umaga rin," magalang na sagot ng karpentero. "Titingnan lang natin ang lugar kung saan pwedeng magpatayo ng maliit pero matibay na bahay," paliwanag ng kapitan. Napatingin si Aling Nida sa paligid ng kubo. Parang biglang naging mahalaga ang bawat sulok. Dito natulog ang mga apo noong gabi na walang laman ang sikmura. Dito siya umiyak ng palihim. Dito siya nangarap kahit walang kasiguraduhan. "Pwede po bang dito pa rin?" tanong niya. "Oo naman," sagot ni Mang Lando. "Gagawin lang nating sementado at matibay." Hindi niya kailangan ng malaking bahay. Hindi niya kailangan ng magarang disenyo. Ang gusto niya lang, hindi tumulo ang bubong. Hindi pasukin ng baha. Hindi manginig ang dingding kapag malakas ang hangin. Habang sinusukat ni Mang Lando ang lupa, may ilang kapitbahay na nakamasid sa di kalayuan. Magpapatayo na raw si Nida. Deserve naman niya. May iba ring pabulong. Ang bilis ng swerte. Ngunit hindi pinansin ni Aling Nida ang mga usapan. Mas abala ang isip niya sa tanong, paano manatiling simple kahit may pera na? Pagkatapos ng sukat, lumapit si Mang Lando. "Nay, kaya po natin to sa loob ng ilang linggo. Matibay na materyales pero hindi sobra sa gastos." Tumango si Aling Nida. "Iyon po ang gusto ko, yung sapat lang." Hindi siya naghahangad ng mansyon. Ang gusto niya ay tahanan. Kinahapunan, dumating ang unang delivery ng hollow blocks at buhangin. Sa unang bagsak ng semento sa lupa, napahinto si Aling Nida. Parang may bahagi ng lumang buhay niya ang tuluyang nagtatapos. Ngunit kasabay noon, may bagong simula. Lumapit si Mayang at hinawakan ang kamay niya. "Lola, dito na po tayo titira." "Oh, anak, hindi na po papasok ang ulan?" "Hindi na." Ngumiti ang bata. Isang ngiting walang bahid ng takot. Kinagabihan, nakaupo si Aling Nida sa harap ng kubo habang pinagmamasdan ang mga materyales. Naalala niya ang mga gabing may patak ng ulan sa noo. Ang paglalagay ng palanggana sa sahig para saluhin ang tulo. Ang pagsisiksikan nila sa isang sulok na tuyo. Napapikit siya. Hindi luho ang bahay. Para sa kanya, ito ay pahinga. Habang umiihip ang malamig na hangin ng gabi, narinig niya ang mga boses ng ilang kapitbahay na dumaan. "Nida, buti ka pa." Ngumiti siya. "Hindi po buti. Pinaghirapan ko rin bago dumating." Totoo yon. Ang pera ay biglang dumating. Pero ang tibay ng loob, matagal nang hinubog ng gutom at hirap. Bago matulog, pumasok siya sa kubo at tumingin sa kisame na may butas. Ilang araw na lang, hindi na ito ang matatanaw niya.
Humiga siya sa banig sa tabi ng mga apo. Tahimik ang gabi. Walang iyak. Walang kaba. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog si Aling Nida na may kasiguraduhang may matibay ng bubong na sasalo sa kanila sa mga darating na bagyo ng buhay. Habang unti-unting itinatayo ang bagong bahay ni Aling Nida, mas lalo ring dumadami ang taong dumadalaw sa kanyang bakuran. Araw-araw may bagong muka, may kakilala, may malayong kamag-anak, at may iba na ngayon lang niya nakita sa buong buhay niya. Sa umagang iyon, maaga pa lamang ay naroon na ang mga karpintero. Tumutunog ang martilyo, kumakalansing ang bakal, at amoy ang bagong halong semento sa hangin. Nakaupo si Aling Nida sa lilim ng punong mangga, pinapanood ang bawat galaw. Parang hindi pa rin siya makapaniwalang para sa kanya ang bahay na iyon. Lumapit si Lito. "Lola, ang ganda po." Ngumiti siya. "Hindi kailangang maganda. Ang mahalaga, matibay." Habang nag-uusap sila, may dumating na babae na may dalang supot. Nakangiti, ngunit halatang may pakay. "Nida, naalala mo pa ba ako?" Tinitigan ni Aling Nida ang mukha. Medyo pamilyar. "Pinsan ako ng bayaw mo dati," dagdag nito. Opo." Umupo ang babae nang hindi na hinihintay ang paanyaya. "Narinig ko kasi, nanalo ka raw." Tahimik si Aling Nida. Sanay na siyang marinig iyon. "Ganito kasi yon," patuloy ng babae. "May sakit ang anak ko. Baka naman pwede kang makahiram, kahit kaunti lang." Hindi agad sumagot si Aling Nida. Tumingin siya sa mga karpintero, sa mga apo, sa bahay na hindi pa tapos. Naalala niya ang mga panahong siya ang nakikiusap, ang pakiramdam ng nakayuko, ang kaba na baka tanggihan. Huminga siya ng malalim. "Magkano po ang kailangan?" Nagulat ang babae, parang hindi inaasahang tatanungin pa. "Kahit pang-check up lang." Tumango si Aling Nida. "Sige po, tutulungan ko." Hindi malaki ang ibinigay niya, ngunit sapat para sa pangangailangan. Agad nagpasalamat ang babae. "Napakabuti mo talaga, Nida." Pagkaalis nito, napansin ni Aling Nida na may ilan pang nakamasid sa di kalayuan at tila may naghihintay ng pagkakataon. Kinahapunan, may dumating namang lalaki. "Nida, may puhunan ako sa maliit na negosyo. Kulang lang ng konti." Kinagabihan, may isa pang lumapit. "Nida, pautang muna. Babayaran ko agad." Sunod-sunod. Paiba-iba ang dahilan. Pare-pareho ang hiling. Unti-unting naramdaman ni Aling Nida ang pagod. Hindi sa katawan, kundi sa isip. Hindi niya kayang tanggihan agad. Hindi rin niya kayang ibigay lahat. Habang nakaupo siya sa harap ng bahay, lumapit ang barangay kapitan. "Nida, napapansin ko, dumadami ang lumalapit sa'yo." "Opo." "Kailangan mong mag-ingat." Tahimik siyang nakinig. "Hindi masama tumulong," dagdag ng kapitan. "Pero kailangan may hangganan. Kung hindi, mauubos ka." Napayuko si Aling Nida. Alam niyang totoo. Noon, siya ang walang matakbuhan. Ngayon, siya na ang tinatakbuhan. "Paano po?" tanong niya. "Magplano ka. Magtabi ka para sa pamilya mo. Yung sobra, doon ka tumulong." Tahimik ang paligid. Naririnig ang huni ng ibon sa hapon. Tumango si Aling Nida. "Opo, ayoko pong bumalik sa dati." "Hindi ka babalik kung marunong kang humawak." Pag-alis ng kapitan, pumasok si Aling Nida sa lumang kubo at kinuha ang notebook. Dahan-dahan siyang nagsulat. Para sa pagkain, para sa pag-aaral ng mga apo, para sa bahay, para sa emergency, para sa pagtulong. Matagal niyang tinitigan ang huling linya.
Hindi niya kayang maging maramot. Ngunit ayaw rin niyang maging pabaya. Kinagabihan, habang kumakain sila ng sabay-sabay, may isda, gulay, at mainit na kanin. Napansin niya ang mga ngiti ng dalawang bata. Tahimik, payapa, busog, at doon niya naunawaan. Ito ang unang dapat niyang protektahan. Hindi ang reputasyon, hindi ang papuri ng tao, kundi ang kinabukasan ng pamilya. Bago matulog, lumabas siya at tumingin sa bagong tayong pader ng bahay. Kalahati pa lamang, ngunit matibay na. Sa di kalayuan, may ilang taong nag-uusap pa rin tungkol sa kanya. Ngunit hindi na siya kinakabahan. Mahina niyang sinabi sa sarili, "Tutulong ako, pero hindi ko pababayaan ang sarili ko." Sa gabing iyon, mas malinaw na sa isip ni Aling Nida ang isang katotohanan. Ang yaman ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera, kundi sa kakayahang magsabi ng oo kapag kaya, at hindi kapag kailangan. Lumipas ang mga linggo at halos tapos na ang bagong bahay ni Aling Nida. Nakapintura na ang dingding, maayos na ang bubong, at sementado na ang sahig. Hindi man ito malaki, kapansin-pansin ang tibay at linis, malayo sa dating kubong tinatangay ng hangin tuwing may bagyo. Sa umagang iyon, abala ang mga karpintero sa huling pag-aayos ng bintana. Nakaupo si Aling Nida sa lilim, pinagmamasdan ang bawat detalye. Sa tabi niya, nag-aaral sina Lito at Mayang gamit ang mga bagong notebook at lapis na nabili niya sa bayan. Tahimik ang paligid, payapa. Ngunit ang katahimikang iyon ay naputol nang may biglang tumawag mula sa kalsada. "Nida!" Isang boses na matagal na niyang hindi narinig ng malapit. Paglingon niya, nakita niya si Aling Cora, ang pinsang may malaking tindahan. Hindi tulad ng dati, wala ang taas noo nitong tindig. Mukhang pagod, at tila may dinadalang mabigat sa loob. Tumayo si Aling Nida. "Pinsan," lumapit si Aling Cora, hawak ang panyo at tila nag-aalangan kung magsasalita. "Pwede ba kitang makausap?" Tumango si Aling Nida at itinuro ang bangkito. Umupo sila, magkatapat. Ilang sandali, walang nagsalita. Hanggang sa si Aling Cora na ang bumasag sa katahimikan. "Nida, humihingi ako ng tawad." Diretso. Walang paligoy. Napatingin si Aling Nida sa kanya. "Dahil sa ginawa ko noon sa tindahan." Nanginginig ang boses ni Aling Cora. "Napahiya kita sa harap ng mga tao." Tahimik si Aling Nida. Naririnig niya muli sa alaala ang sigaw, ang masasakit na salita, ang pakiramdam na parang lumiit ang mundo niya noon. "Hindi ko dapat ginawa yon," dagdag ni Aling Cora. "Nadala lang ako sa yabang at galit. Napayo ko ito. Pasensya ka na." Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi agad nagsalita si Aling Nida. Tinitigan niya ang pinsan, hindi bilang mayamang tindera, kundi bilang batang minsang kasabay niyang tumakbo sa pilapil at tumawa sa ilalim ng araw. "Masakit po noon," marahan niyang sabi. Tumango si Aling Cora, luhaan. "Alam ko, pero tapos na yon." Napatingin si Aling Cora, tila nagulat. "Hindi ko na po dinadala." Unti-unting pumatak ang luha ng pinsan. "Salamat." Hindi pa ron natapos. May isa pang dahilan ng pagpunta nito. "Nida, may problema kasi ang tindahan." Tahimik na nakinig si Aling Nida. "Nalugi ako nitong mga huling buwan. May utang ako sa supplier. Kung hindi ko mabayaran, kukunin nila ang paninda." Hindi agad nagsalita si Aling Nida. Naroon ang pagsubok. Ang babaeng minsang nagtaboy sa kanya. Ngayon ay siya namang nangangailangan. "Hindi ako humihingi ng malaki," dagdag ni Aling Cora. "Kahit tulong lang para makahinga ulit ang negosyo." Sa loob ni Aling Nida may dalawang boses. Isa, ang alaala ng kahihiyan. Isa,
Ang alaala ng sariling paghihirap. Tumingin siya sa bagong bahay, sa mga apo na tahimik na nag-aaral, sa mga kamay niyang sanay sa kuskos ng labada. Huminga siya ng malalim. Tutulungan kita, sabi niya sa wakas. Napaluha si Aling Cora. Talaga? Oo, pero hindi bilang utang na may galit. Napatingin ang pinsan. Bilang tulong, para makabangon. Hindi malaki ang halagang sinabi ni Aling Nida, ngunit sapat upang makabayad sa pinakamabigat na bahagi ng utang. Napahawak si Aling Cora sa kamay niya. Hindi ko makakalimutan to. Ngumiti si Aling Nida, isang ngiting payapa. Alalahanin mo na lang kung paano tratuhin ang taong nangangailangan. Tahimik na tumango si Aling Cora. Sa unang pagkakataon, wala ang yabang sa kanyang mga mata. Puro pasasalamat lamang. Pagkaalis nito, lumapit si Lito. Lola, bakit mo po tinulungan? Umupo si Aling Nida at hinaplos ang ulo ng bata. Kasi alam ko ang pakiramdam na walang malapitan. Hindi ka po galit? Umiling siya. Kapag kinimkim mo ang galit, ikaw din ang mabibigatan. Tahimik na nakinig ang mga bata. Sa hapon, tuluyang natapos ang bahay. Ikinabit ang huling bintana. Nilinis ang sahig. Tinanggal ang mga tirang kahoy. Tumayo si Aling Nida sa pintuan ng bagong tahanan. Hindi ito marangya, ngunit matibay, malinis, may liwanag. Pumasok siya kasama ang dalawang apo. Huminga siya ng malalim. Walang amoy ng amag. Walang butas sa bubong. Walang siwang sa dingding. Tanging katahimikan at ginhawa. Napapikit si Aling Nida. Sa isip niya, dumaan ang lahat. Ang paglalaba sa malamig na umaga, ang pangungutang ng asin, ang sigaw sa tindahan, ang luha sa dilim, at ngayon, narito siya. Hindi nagbago ang puso, ngunit nagbago ang kapalaran. Sa gabing iyon, sa loob ng bago at matibay na bahay, natulog si Aling Nida ng may kapayapaan. Dahil napatunayan niyang ang tunay na yaman ay hindi lamang nasa pera, kundi nasa pusong marunong magpatawad, kahit may dahilan upang manumbat. Ilang buwan ang lumipas matapos maitayo ang bagong bahay ni Aling Nida. Unti-unti nang bumalik sa normal ang takbo ng baryo. Ngunit hindi na katulad ng dati ang tingin ng mga tao sa kanya. Ngayon, kapag dumaraan siya sa kalsada, may paggalang sa mga mata ng kapitbahay. Hindi dahil mayaman na siya, kundi dahil nakita nila kung paano niya ginamit ang biyayang dumating. Hindi para magyabang, kundi para tumulong. Sa umagang iyon, maaga pa lamang ay gising na si Aling Nida. Walis sa kamay, nililinis niya ang bakuran ng bagong bahay. Sanay pa rin siya sa simpleng gawain. Ayaw niyang maging tamad dahil lang may pera na siya. Sa loob, naghahanda sina Lito at Mayang sa pagpasok sa eskwela. Maayos na kanilang uniforme, may baon na, at hindi na kinakailangang manghiram ng lapis sa kaklase. Lola, may exam po ako ngayon, sabi ni Lito. Galingan mo anak, sagot ni Aling Nida habang inaayos ang kwelyo nito. Pagkaalis ng mga bata, umupo siya sa mesa at binuksan ang notebook na matagal na niyang ginagamit sa pagpaplano. May bagong nakasulat sa pahina. Tulong para sa baryo. Matagal na niya itong iniisip. Hindi niya kayang tulungan ang lahat, ngunit alam niyang may magagawa siya, kahit maliit. Bandang tanghali, nagtungo siya sa barangay hall. Naroon ang kapitan at ilang kagawad. Nida, napadaan ka? Tanong ng kapitan. Opo, may gusto sana akong ipagawa. Nakinig ang mga naroon. Gusto kong maglaan ng pondo para sa mga batang walang pambili ng gamit sa eskwela. Nagkatinginan ang mga kagawad. Sigurado ka? Tanong ng kapitan. Opo, kahit taon-taon, kahit kaunti lang. Napangiti ang kapitan. Malaking tulong yan. Hindi doon nagtapos.
Gusto ko rin po sana maglagay ng poso sa dulo ng purok. Marami pa rin kasing kumukuha ng tubig sa malayong balon. Tahimik ang silid. Ramdam ang bigat ng desisyon. Hindi ito para sa kanya, kundi para sa lahat. Nida, sabi ng isang kagawad, malaking bagay yan sa baryo. Galing din naman po ako sa hirap, sagot niya. Alam ko kung gaano kahirap magigib araw-araw. Napagkasunduan na tutulungan siya ng barangay sa maayos na pagplano upang hindi masayang ang pera. Paglabas niya ng barangay hall, magaan ang pakiramdam niya. Parang mas lumuwag ang dibdib. Hindi nababawasan ang yaman kapag tumutulong. Mas lalo pa itong nagkakaroon ng saysay. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang mga pagbabago. May ilang batang nakatanggap ng bagong notebook at lapis. May mga magulang na lumapit at nagpasalamat. Nida, malaking tulong to sa anak ko. Hindi na siya mahihiya sa klase. Ngumiti lamang si Aling Nida. Mag-aral lang sila ng mabuti. Sa kabilang dulo ng purok, sinimula ng paghuhukay para sa poso. Nakamasid ang mga residente, may tuwa sa kanilang mga mukha. Hindi na tayo lalakad ng malayo, sabi ng isang matanda. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Aling Nida ang ginagawa ng mga tao, may lumapit na batang babae. Payat, may hawak na lumang tsinelas. Salamat po, mahina nitong sabi. Para saan? Sa notebook po. Hindi na ako pinagtatawanan. Parang may humaplos sa puso ni Aling Nida. Naalala niya ang sariling mga apo. Kung paanong minsan ay nahihiya rin dahil wala silang gamit. Mag-aral kang mabuti, sabi niya. Opo. Umalis ang bata na may ngiti. Sa sandaling iyon, mas naunawaan ni Aling Nida ang halaga ng ginagawa niya. Hindi ito tungkol sa pagiging kilala. Hindi ito tungkol sa papuri. Kundi tungkol sa pag-alis ng hiya sa puso ng isang batang gustong matuto. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa sala ng bagong bahay, pinagmamasdan niya ang malinis na sahig at matibay na dingding. Tahimik ang paligid. Naririnig ang mahinang huni ng kuliglig. Lumapit si Mayang at yumakap sa kanya. Lola, ang dami mong tinutulungan. Ngumiti siya. Hindi naman marami. Sapat lang. Bakit po? Hinaplos niya ang buhok ng bata. Kasi minsan, may tumulong din sa atin. Kahit maliit. Naalala niya ang matandang nagbigay ng kaunting labada. Ang kapitbahay na nagbasa ng tiket. Ang mga taong naniwala kahit siya'y mahirap. Hindi siya umabot dito ng mag-isa. Bago matulog, tumingin siya sa bintana. Sa di kalayuan, may ilaw sa mga bahay. May mga batang nag-aaral. May mga taong nag-uusap ng payapa. At sa puso ni Aling Nida, malinaw ang isang katotohanan. Ang biyayang hindi ibinabahagi ay unti-unting nawawalan ng halaga. Ngunit ang biyayang ipinapasa sa iba ay nagiging ilaw na patuloy na kumakalat kahit saan makarating. Isang taon ang lumipas mula nang magbago ang takbo ng buhay ni Aling Nida. Ang dating kubo na yari sa yero at kawayan ay napalitan na ng isang maliit ngunit matibay na bahay na may maayos na bubong at sementadong sahig. Sa bakuran, may tanim na gulay, talong, okra at kamatis na siya mismo ang nag-aalaga tuwing umaga. Hindi na siya kailangang maglaba para mabuhay, ngunit paminsan-minsan ay nagkukusot pa rin siya ng sariling damit sa batya. Hindi dahil kailangan, kundi dahil iyon ang nakasanayan ng kanyang mga kamay. Sa loob ng bahay, nakapaskil sa dingding ang mga sertipiko ni Nalito at Mayang, mga patunay na nagsisipag sila sa pag-aaral. Sa umagang iyon, naghahanda ang baryo para sa munting programa sa barangay hall. May simpleng pagtitipon bilang pasasalamat sa mga taong tumulong sa mga proyekto, ang poso, ang school supplies, at ang ilang tulong medikal na naipamahagi sa nakaraang mga buwan. Hindi sanay si Aling Nida
sa mga ganitong okasyon. Mas gusto niya ang tahimik. Ngunit pinakiusapan siya ng kapitan. Nida, ikaw ang dahilan kung bakit natuloy ito. Kahit sandali lang, dumalo ka. Kaya nagsuot siya ng malinis na bestida. Simple, walang palamuti. Pagdating niya sa barangay hall, naroon ang maraming residente. May mga batang tumatakbo. May matatandang nakaupo sa gilid. May mga nanay na may bitbit na pagkain. Nang makita siya ng mga tao, isa-isang may bumati. Magandang umaga, Aling Nida. Salamat po sa tulong ninyo. Umiti lamang siya at marahang tumango. Hindi siya sanay purihin. Sa gitna ng programa, tinawag siya ng kapitan. May gusto lang kaming ibigay na pagkilala kay Aling Nida. May inabot na simpleng plaque. Hindi mamahalin, ngunit maayos ang pagkakasulat. Pasasalamat sa taos-pusong paglilingkod sa baryo. Nanginginig ang kamay niya habang tinatanggap iyon. May gusto ka bang sabihin? Tanong ng kapitan. Tahimik ang paligid. Lahat nakatingin sa kanya. Hindi siya sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Ngunit huminga siya ng malalim. At salamat po, mahina niyang panimula. Hindi ko po akalaing darating ako sa ganitong buhay. Tahimik ang mga nakikinig. Dati po, nanghihiram lang ako ng bigas at asin para may maihain sa mga apo ko. May ilang napayuko na aalala ang nakaraan. Ngayon, binigyan po ako ng pagkakataon na makatulong. Napahinto siya sandali. Pinipigilan ng luha. Hindi ko po ito kayang angkinin mag-isa. Marami pong tumulong sa akin kahit noong wala pa ako. Tumango ang ilang matatanda. Kung may natutunan po ako, dagdag niya. Huwag maliitin ang taong kapos. Hindi natin alam kung anong laban ang pinagdadaanan niya. Tahimik. Ramdam ang bigat ng bawat salita. At kung may biyaya pong dumating, ipasa natin kahit kaunti. Ilang. Hindi na siya nagsalita pa. Ngunit sapat na. Pagkatapos ng programa, lumapit ang maraming tao. May pasasalamat, may paggalang, may ngiting totoo. Sa gilid, tahimik na nakatayo si Aling Cora. Lumapit ito. Proud ako sa iyo, pinsan, sabi nito. Ngumiti si Aling Nida. Salamat. Maayos na rin ang tindahan ni Aling Cora. Hindi na kasing laki ng dati, ngunit mas maayos ang pakikitungo nito sa mga bumibili. Habang pauwi si Aling Nida, kasama ang dalawang apo, hawak ni Mayang ang plaque. Lola, sikat ka na. Mahina siyang natawa. Hindi mahalaga yon. Ano po ang mahalaga? Tumingin siya sa dalawang bata. Naalala niya ang gabi ng gutom, ang pangungutang ng asin, ang luha sa dilim. Pagkatapos ay tumingin siya sa kalsadang dinaraanan nila. May poso sa dulo, may mga batang naglalaro, may mga taong nagkakabiruan. Ito, sabi niya, na wala nang natutulog na gutom kung kaya nating tumulong. Pagdating sa bahay, inilapag niya ang plaque sa ibabaw ng lumang mesa, katabi ng Biblia, kung saan minsang nakatago ang tiket. Tahimik ang hapon. May banayad na hangin na pumapasok sa bintana. Umupo si Aling Nida sa silya at minasdan ang paligid. May pagkain sa kusina. May tumatawang mga apo. May tahanang hindi na tinatabla ng ulan. Ngunit higit sa lahat, may kapayapaan sa puso. Napapikit siya sandali at bumulong. Salamat. Hindi na mahalaga kung kanino. Basta alam niyang hindi na sayang ang biyayang ipinagkatiwala sa kanya. Sa buhay na minsang binuo ng hirap at kahihiyan, natagpuan ni Aling Nida ang tunay na yaman. Hindi sa dami ng perang napanalunan, kundi sa dami ng pusong gumaan. Dahil pinili niyang manatiling mabuti, kahit nagbago ang kapalaran. Wakas.